Kung sasabihin ko sa iyo na ang tunay na sikreto para baguhin ang takbo ng iyong buhay, ang direksyon ng iyong karera, at ang estado ng iyong bulsa ay hindi nakasalalay sa swerte, sa mga koneksyon, o sa likas na talento, kundi sa mga ginagawa mo sa unang oras ng iyong umaga. Maaaring tunog kakaiba, pero manatili ka rito dahil ipapaliwanag ko. Napansin mo ba kung paano gumigising ang karamihan sa mga tao? Tumutunog ang alarm, pinipindot nila ang pindutang pampatulog, bumabangon ng parang hinihila, saka agad tinitingnan ang cellphone, bumabasa ng mga mensahe, nababalot ng masamang balita, bayarin, problema, at bago pa makapagmumog, puna agad ng alalahanin ang kanilang isip. Ang masama nito, ang unang sandali ng araw ay hindi basta simpleng gawain, isa itong tahimik na pahayag kung paano mo dinadala ang sarili mong buhay. Napansin ito noon pa ni Napoleon Hill, ang may akda ng aklat na ang nag-iisip yumayaman. Ayon sa kanya, ang mga unang iniisip mo sa oras ng paggising ay nagtatakda ng emosyonal at mental na tono ng kabuuan ng iyong araw. Parang manibela ito ng sasakyan na nagdedesisyon kung saan patutungo ang direksyon ng iyong araw at ng mismong buhay mo. Isipin mo, ilang beses ka na bang nagising na huli ka na, nagmamadali papunta sa trabaho, naipit sa traffic, pagdating sa opisina ay pagod at lutang, tapos buong maghapon ay parang ikaw ang sumasalo ng problema ng iba. Hindi ito dahil kulang ang oras mo, kundi dahil wala kang malinaw na direksyon. Kapag hindi mo itinakda ang tono ng sarili mong araw, ibang tao o ibang bagay ang gagawa niyan para sa iyo. Doon nagmumula ang sikreto ng mga taong lumilikha ng malalaking bagay, hindi nila hinahayaang ang araw nila ay magsimula ng basta-basta. Ikinuwento ni Napoleon Hill na noong siya ay nagsisimula pa lang bilang mamamahayag para sa maliliit at baon sa utang na pahayagan, halos wala siyang pag-aari, walang pera, walang pangalan. Pero may isang bagay siya na madalas hindi pinapansin ng iba, ang kapangyarihang kontrolin ang sariling umaga. Araw-araw, nagigising siya bago sumikat ang araw. Kahit sa mga panahong walang makain at nilalait siya ng iba, inilalaan niya ang unang oras ng kanyang araw para sa pagninilay at pagpaplano. Habang natutulog pa ang buong lungsod, tinatanong niya ang sarili, ano ang kaya kong gawin ngayong araw na maglalapit sa akin sa layunin ko? At dahil doon, kahit nakakaranas ng gutom at pangungutya, naging tagapayo siya ng 2 pangulo ng Estados Unidos at sumulat ng isa sa pinakamabentang aklat sa kasaysayan. Kung iniisip mong puro inspirasyonal na salita lang ito, tandaan mo, pinatunayan na rin ito ng siyensya. Ayon sa isang pananaliksik na inilathala ng Harvard Business Review, ang mga profesional na naglalaan ng unang oras ng araw para sa pagtuon at pagpaplano ay nakakaranas ng humigit kumulang 23% mas kaunting stress at hanggang 31% mas mataas na produktibidad. Nangyayari ito dahil, ayon sa agham, ang ating utak ay nasa alpha wave state sa oras ng paggising, isang estado ng matinding pagiging bukas sa mga ideya, paniniwala, at emosyon. Kaya kung sisimulan mo ang araw sa iniisip mong problema at obligasyon, parang pinoprograma mo na ang sarili mong isipan para sa survival mode. Pero kung bubuksan mo ang araw mo na may malinaw na layunin at direksyon, isinasalang mo ang sarili sa leadership mode. Mapapansin mong may mga tao na tila punang sigla tuwing umaga, at hindi dahil mas mahaba ang tulog nila, kundi dahil sila mismo ang nagtakda ng direksyon ng kanilang araw bago pa man makialam ang mundo. Ang mga taong bumubuo ng mga imperyo, nagbabago ng kanilang kabuhayan, at nagiging huwaran sa kani-kanilang larangan, hindi sila gumigising para lang tumugon, sila'y gumigising para magpasya. Kaya ang tanong, sino ang pumipili ng tono ng araw mo? Ikaw ba o ang cellphone? Ikaw ba o ang mga balita? Ikaw ba o ang sariling takot? Isipin mo kung bukas, bago mo tignan ang anumang notifikasyon, ipikit mo ang iyong mga mata sa loob ng 2 minuto at itanong sa sarili, ano ang gusto kong maranasan ngayong araw? Anong damdamin ang nais mong madama? Anong enerhiya ang gusto mong dalhin? Anong desisyon ang kailangan mong gawin? Isulat mo yon, isang pangungusap, isang layunin, isang pangako sa sarili. Maaaring simple itong pakinggan, pero sa mga bagay na ganito nagaganap ang tunay na pagbabago. Itinuro ni Napoleon Hill na ang maliliit na desisyong ginagawa ng may kamalayan at paulit-ulit ang siyang humuhubog sa karakter ng isang tunay na panalo. Hindi kailangang maging engrande o bongga. Pwede lang itong maging isang bagay na gaya ng, ngayong araw, hindi ako magrereklamo. O kaya naman, ngayong araw, tatapusin ko ang mahirap na gawain iyon bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Ang sikreto ay hindi nakasalalay sa kung gaano kahirap ang hamon, kundi kung gaano ka kadedikado sa direksyong pinili mo.
Dahil ang taong hindi nagpapasya agad sa umaga, gugugulin ang natitirang oras ng araw sa pagsasara ng kung ano-anong problema. Kung gusto mong makita kung paano ito gumagana sa tunay na buhay, tingnan mo ang mga taong naging milyonaryo sa sarili nilang pagsisikap, mga atleta na umaabot sa pinakamataas na antas, at mga negosyanteng nagsimula sa wala. Mapapansin mong lahat sila may maayos at planadong umagang routine. May ilan na nagmumuni-muni. Yung iba nagbabasa. May ilan na nag-ehersisyo. Pero iisa ang pattern, layunin bago ang abala. Pasya bago ang reaksyon. Kaya ang umagang routine ay hindi lang basta ugali, isa itong personal na ritual ng pamumuno sa sarili. At kung iniisip mong hindi ito babagay sa'yo dahil masyado kang abala, magulo ang mga umaga mo, at iba ang kalagayan mo sa buhay, gusto kong sabihin sa'yo, iyon mismo ang dahilan kung bakit mo kailangang simulan ito. Dahil ang buhay, kailanman, hindi hihinto para bigyan ka ng oras para mag-organisa. Ikaw ang kailangang huminto at pumili. Kahit 2 minuto lang. Kaya bukas, bago ka bumangon sa kama, bago mo buksan ang messenger o tumingin sa iyong telepono, huminga ka ng malalim. Isipin mo ang araw mo. Alalahanin ang 3 salitang gusto mong maramdaman buong maghapon. Pwedeng maging tiwala, linaw, lakas. Sabihin mo iyon sa sarili mo. Pagkatapos, isulat mo sa papel kung anong mga bagay ang kailangan mong gawin para manatili ang 3 salitang iyon hanggang matapos ang araw. Iyan ang tinatawag na mental na estratehiya. Iyan ang tinatawag na direksyon. Iyan ang pagiging may-ari ng sarili mong kwento. At kung ngayong araw pakiramdam mo nawawala ka sa landas, wala kang gana, at hindi mo alam ang uunahin, hindi dahil walang silbi ang buhay mo, kundi dahil nagigising ka para lang makalampas sa araw, hindi para mamuno sa sarili mong kwento. Ang maganda niyan, pwede itong magbago bukas mismo, sa mismong sandali na tumunog ang alarm clock mo. Ang tanging kailangang mangyari ay ang pagpapasya. Sino ang pipili ng tono ng araw mo? Ikaw ba o ang mundo? May isang tahimik na puwersa na naghihiwalay sa mga taong basta na lang lumilipas ang araw sa mga taong nakakakuha ng mga malinaw at tuloy-tuloy na resulta. Ang tawag dito ay momentum. At hindi ito basta nangyayari, ito ay sinasadyang buuin sa unang mga minuto ng umaga. Ang nakararami, sinasayang ang pagkakataong ito. Nagigising silang pagod, iniiwasan ang mga mahihirap na gawain at sinisimulan ang araw sa paglutas ng mga kaguluhan. Pero ang sikreto ng mga taong nakapagpatayo ng imperyo, nakabuo ng matatag na karera, at nakaranas ng kasiyahan sa buhay ay nasa pag-unawa na ang unang kilos ng araw ay ang binhi ng ani para sa mga susunod na oras. Noong araw pa, sinabi na ni Napoleon Hill, ang maliliit na tagumpay ay humahantong sa malalaking panalo. At hindi niya iyon basta sinabi. Noong panahong siya ay naghihirap, wala halos naniniwala sa kanya, at sumusulat ng kanyang mga ideya, habang pinagtatawanan ng iba, alam niya na bawat umaga ay isang pagkakataon para buuin ang piraso ng pangarap niya. Ginagawa niyang sandali ng pagpapasya ang kanyang umaga. Isinusulat niya ang mga layunin niya para sa araw, pinipili ang pinakamatigas na gawain at tinatapos ito bago pa may sumingit na ibang abala. Dahil alam niya, ang mahirap na iniuurong mo hindi nawawala. Sa halip, bumibigat, kumukuha ng lakas, at humahadlang sa iyong pag-usad. May paliwanag ang agham tungkol dito. May mekanismo sa ating utak na tinatawag na reticular activating system. Para itong panloob na radar. Kapag sinimulan mo ang araw sa paggawa ng isang mahalaga at mahirap na gawain, lalo na yung kailangan ng tapang o matinding focus, naglalabas ang utak ng dopamine, isang kemikal ng motibasyon at gantimpala. Nagdudulot ito ng pakiramdam ng tagumpay na kumakalat sa buong araw. Para itong unang dominong itinumba. Umaabot ang paggalaw. At kabaliktaran din ang totoo, kapag sinimulan mo ang araw sa pag-iwas at pagpapaliban, ang maliliit na pagsuko ay nagiging permanenteng ugali. Gusto mo ba ng halimbawa sa tunay na buhay? Si John Rockefeller, ang kilalang hari ng langis, ay sobrang istrikto sa kanyang umagang routine. Gumigising siya ng mas maaga kaysa sa iba, hinahanap ang pinakaimportanteng bagay na kailangang gawin o ang pinakamahirap na problema at inaasikaso iyon agad bago pa magising ang mundo. Ang isang simpleng ugali na ito ang naging dahilan kung bakit siya hindi lamang ang pinakamayamang tao noong kanyang panahon, kundi isang tao ring kinilala sa kanyang kapanatagan at husay sa pagharap sa mga krisis. Dahil buhat ng paggising niya, bitbit na niya ang katiyakan na nalampasan na niya ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang araw, habang ang iba ay nag-aantay pa ng kape sa kusina.
Ilang beses mo na bang napansin na kapag may naayos kang mahirap na bagay sa unang oras ng umaga, parang gumagaan ang loob mo, tumataas ang kumpiyansa mo, at pakiramdam mo'y wala nang kayang gumulo sa'yo? Ganito mismo ang epekto nito. Hindi mo kailangan ng 8 oras na tulog na perpekto para magkaroon ng isang produktibong araw. Ang tunay mong kailangan ay isang unang panalo. At ang panalong iyon, hindi kailangang malaki o bongga. Maaaring ito'y isang mahirap na usapan na matagal mo nang iniiwasan, isang email na hindi mo pa nasasagot, isang ehersisyo na ilang araw mo nang ipinagpapaliban, o pagsisimula ng proyektong kinatatakutan mo. Bakit ito epektibo? Dahil ang ating isipan ay nakaprograma na ulit-ulitin ang emosyonal na estado na nangingibabaw sa atin. Kapag sinimulan mo ang araw na may kumpiyansa, may aksyon, at may pakiramdam ng pag-usad, kusang hahanap ang utak mo ng paraan para panatilihin ito. Para itong epekto ng gumugulong na bola ng nyebe. Isang pag-aaral mula sa Duke University ang nagpakita na mahigit 40% ng ating mga kilos araw-araw ay pawang mga nakasanayan na lamang na ginagawa. Ibig sabihin, kung ang nakasanayan mong simula ng umaga ay pag-antala, paggala sa social media, o pag-iwas sa mahahalaga, ito ang nagiging ritmo ng buong araw mo. Pero kung ang umpisa mo ay desisyon at aksyon, ganoon din ang magiging daloy ng mga susunod na oras. Ngayon, isipin mo, ano ang nakabitin sa isip mo ngayon, nagpapabigat sa loob mo, nagpapahinto sa'yo? Yung ulat na hindi mo pa natatapos, yung usapan na ayaw mong simulan, ang kalat sa iyong lamesa, o ang mensahe na dapat mo sanang nasagot kahapon. Ano kaya ang mangyayari kung bukas ng umaga, sa unang oras pa lang, harapin mo na yon? At kung sa halip na ipagpaliban ang pinakamalaking hamon, ilagay mo ito sa unahan ng iyong listahan at tapusin agad. Ang epekto nito ay higit pa sa pagkumpleto ng isang gawain. Inililipat nito ang balanse ng iyong pag-isip. Binabago nito kung paano mo nakikita ang sarili mo. Mula sa pagiging biktima ng sitwasyon, nagiging pinuno ka ng sariling mga desisyon. At ang pinakakapansin-pansin, kapag mas maaga mong tinatapos ang mahirap na bagay, mas kaunti ang pagod ng isip. Sapagkat sa unang bahagi ng umaga, mataas pa ang iyong lakas ng loob at determinasyon, parang tangke ng gasolina na bagong puno. Sa bawat desisyon na hindi mo agad inaasikaso, kumukonsumo ka ng lakas. Kapag hinintay mo pa ang huling bahagi ng araw, ubos na ang enerhiya mo. Kaya't ang mga taong mahilig magpatumpik-tumpik ay laging pagod at balisa. Buong maghapon nilang pasan ang bigat ng mga dapat sanay kaninang umaga pa ginawa. Samantalang ang mga taong inuuna ang mahahalaga, magaan ang kalooban hanggang hapon. Kung gusto mong subukan, ngayong araw pa lang, pumili ka ng isa na magiging unang panalo mo bukas. Isulat mo ito sa papel. Maaaring ito'y pagtatapos ng ulat, paglilinis ng kwarto, ehersisyo na matagal mo nang iniiwasan, o desisyon na kinakailangan mong gawin. Ilagay mo ito sa lugar na lagi mong nakikita. At sa oras ng paggising mo bukas, bago ka pamahila ng cellphone o ng kahit anong abala, gawin mo agad ito. At pagmasdan mo kung paano tumutugon ang katawan mo. Paano bumabago ang pakiramdam mo, ang sigla mo, at ang focus mo. Lagi mong tandaan, ang paghihintay sa tamang oras, perpektong kondisyon, o ideal na mood ay isa lamang ilusyon na nagpapakulong sa maraming tao sa karaniwang pamumuhay. Ang mga taong nakilala sa kasaysayan ay hindi naghintay na makaramdam ng handa na ako. Sila ang lumikha ng sariling momentum. Isang araw sa bawat pagkakataon. Isang hamon sa bawat hakbang. Gaya ng sabi ni Hill, kadalasan ang oportunidad ay nagtatago sa anyo ng matinding trabaho, kaya hindi ito napapansin ng karamihan. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang umaga. Kailangan mo lang baguhin ang umaga mo upang maging utos para sa direksyon ng buhay mo. Dahil ang totoo, ang taong nakakamit ang unang tagumpay sa araw niya ang may mas magaan na paglalakad sa natitirang oras. Kapag nakuha mo ang diwang ito, mapapansin mong ang unang oras ng iyong araw ay hindi pa kailanman naging ganito kahalaga. Ang buhay ng bawat isa sa atin ay paikot-ikot. May mga sandaling pataas, may sandaling pababa. Kahit gaano mo pa ito paghandaan, darating ang araw na susubukin ka. Maaaring ito'y isang balitang hindi mo inaasahan, pagkawala ng trabaho, isang karamdaman, o isang biglaang kagipitang pinansyal. O kaya yaong mga sandaling tila sabay-sabay na bumabagsak ang lahat ng bagay sa iyong buhay. At alam mo ba kung ano ang nagiging pagkakaiba ng taong nawawasak at ng taong tumatawid sa gitna ng kaguluhan na nakatindig? Hindi ito tungkol sa talento, hindi rin ito tungkol sa swerte, at lalong hindi ito tungkol sa pribilehyo.
Ang tunay na salik ay ang katatagan ng loob. At ang pinakamatalino, pinakaepektibo, at pinakatahimik na paraan upang buuin ang lakas na ito ay makikita sa kung paano mo sinisimulan ang iyong mga umaga, sa mga ginagawa mo, at sa mga bagay na pinipili mong hindi gawin. Isa si Napoleon Hill sa mga taong bihirang makaintindi nito. Sa murang edad, naranasan niya ang hirap ng buhay. Naiwan siyang ulila sa ina habang bata pa at napilitan siyang magtrabaho ng maaga. Sa pagdaan ng mga taon, dumaan siya sa sunod-sunod na kabiguan, mga pag-uusig mula sa gobyerno, at matitinding krisis sa ekonomiya. Noong panahon ng malawakang depresyon noong taong 1929, kung kailan libo-libong negosyante ang nawalan ng kabuhayan, halos mawala sa kanya ang lahat. Ngunit sa halip na sumuko, pinanatili niyang buo ang kanyang gawain tuwing umaga. Naniniwala siya na ang paraan ng pagsisimula ng araw ang nagsisilbing pinakamahalagang pagsasanay upang matutong harapin ang mga biglaang hampas ng buhay. At ang totoo, lahat tayo ay gustong maging matatag kapag dumating ang problema. Pero ilan lamang ang sadyang naghahanda bago pa ito dumating. Kadalasan, hinihintay ng marami ang kaguluhan bago kumilos. At kapag dumating na, sa kanila napapansin na wala silang matibay na pundasyon, walang panloob na sandalan, at wala ring malinaw na direksyon kung paano kikilos. Samantala, yaong mga nagsasanay sa maliit na pagsubok tuwing umaga ang siyang nakapaghahanda ng kanilang panloob na lakas para sa mga araw ng bagyo. Dahil ang tibay ng loob ay hindi basta nabubuo sa oras ng pagkadapa. Nabubuo ito sa maliliit na laban na pinipili mong harapin sa araw-araw. Ilang beses mo na bang nasabi sa sarili mo, hindi ko na kaya, o wala na akong lakas para dito? Ang tanong ay hindi kung darating ba ang pagsubok, kundi kung handa ka ba kapag dumating ito. Si Winston Churchill, isa pang alamat ng kasaysayan, ay namuno sa kanyang bansa, habang binobomba, nagugutom, at nilulukuban ng takot ang kanyang mga kababayan. At kahit ganoon ang sitwasyon, mayroon siyang ritual tuwing umaga na kailanman ay hindi niya isinantabi. Nagsusulat siya, nagmumuni-muni, at paulit-ulit na binibigkas sa sarili ang mga paniniwalang nagpapalakas sa kanya. Alam niya na ang tunay na labanan ay nagsisimula sa isipan bago pa man sa anumang desisyon o pagpupulong ng digmaan. Ganoon din para sa iyo. Kapag paggising mo ay agad mong hinayaang pumasok ang cellphone, mga notification, at mga problema bago mo pa makuha ang kontrol sa sarili mong isip, panalo na agad ang araw laban sa iyo. Ang bawat oras ay nagiging sagot na lang sa mga pangyayari, sa halip na ikaw ang nagdedesisyon kung paano ito haharapin. Pero kung paggising mo ay maglalaan ka ng 10 minuto para huminga, magmuni-muni, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo, o kaya ay labanan ang maliit na di komportableng bagay gaya ng hindi pagpindot ng alarm snooze, maligo ng malamig o maglakad sa labas, ang mga bagay na ito ang tunay na pagsasanay para sa katatagan. Maaaring mukhang maliit lang ang mga pagsubok na ito, pero unti-unti nitong binubuo ang tahimik na paniniwala na kaya mong tiisin ang di komportableng sitwasyon. At ano ang ibig sabihin nito? Na kapag dumating ang malalaking pagsubok, hindi ka basta-basta matitinan. Dahil ang emosyonal na kalakasan na ipinunla mo sa bawat mahirap na umaga ang siyang hahawak sa iyo sa oras na kailangan mo ito. At pinatutunayan ito ng agham, ayon sa mga pag-aaral mula sa Universidad ng Columbia. Ang mga taong sadyang hinaharap ang maliliit na di komportableng karanasan araw-araw ay may mas mababang antas ng pagkabalisa at mas mataas na kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa gitna ng matinding pressure. At hindi ito tungkol sa pagpapakamatay sa hirap o paggising araw-araw para lang magpakasakit. Ang diwa nito ay ang ipaalala sa sarili, mula pa sa unang oras ng araw, na mas malakas ka kaysa sa anumang katamaran, takot, o palusot. Na ikaw ang may kontrol sa sarili mong emosyon bago pa man dumating ang balita, ang demand o ang aberya. Kapag ang ganitong disiplina ay naging bahagi na ng iyong pang-araw-araw na ritual, ito ang magiging sandata mo sa panahong tila lahat ay hindi umaayon sa iyo. Dahil habang ang iba'y bumibigay, ikaw ay mananatiling kalmado, dahil paulit-ulit mo na itong pinaghandaan sa maliliit na paraan sa bawat umaga. At dito nagkakaiba ang nagwawagi sa natatalo, sa kakayahang maghanda bago pa dumating ang unos. Kaya bago mo harapin ang anumang gawain, simulan mo muna ang araw sa pagpapatibay ng sarili. Anumang layunin o anunsyo, gawing lugar ng pagsasanay ang iyong mga umaga. Tanungin ang sarili, ano ang maaari kong gawin ngayon upang ilabas ako sa aking ginhawa? Maaaring ito ay ang paggising sa tamang oras, pagsisimula ng araw nang hindi agad tumitingin sa telepono, o agarang pag-aayos ng mga gawaing matagal nang naiiwan.
Bawat maliit na kilos ng disiplina sa umaga ay isang pahayag, mas malakas ako kaysa sa aking takot. Kontrolado ko ang aking isipan. At kapag dumating ang pagsubok, dahil darating ito, hindi mo na itatanong, bakit ako? Sa halip, tatanungin mo, ano ang aking gagawin ngayon? Ang pagbabagong ito sa pag-isip ang siyang nagpapalakas ng mga pinuno, nagtatayo ng mga kaharian, at nagliligtas ng buhay. Sabi ni Napoleon Hill, ang pagkabigo ay may taglay na buto ng kapakinabangan na katumbas nito. Ngunit ang makakaani ng bunga nito ay yaong mga nagturo ng mata upang makita ito. Ang iyong tibay ng loob ay hindi nanggagaling sa kaguluhan. Ito ay nabubuo sa katahimikan ng umaga, sa disiplina ng mga maliliit na gawaing karaniwang itinuturing na walang halaga, ngunit siyang humuhubog sa taong magiging ikaw. At kapag dumating ang bagyo, sapagkat darating ito, hindi ka matutumba. Dadaan ka rito. Dahil taliwas sa karamihan, naghanda ka para rito. May tahimik na katotohanan na gumagabay sa ating buhay, na karamihan ay hindi pinapansin. Ang mundong iyong ginagalawan ay hindi hinuhubog ng panlabas na kalagayan, kundi ng mga paniniwala na dala mo sa paggising. At ito ay hindi simpleng filosofiya, ito ay neuroagham. Naunawaan ito ni Napoleon Hill mahigit 100 taon na ang nakalilipas nang sabihin niya na ang lahat ng kayang likhain at paniwalaan ng isipan ay kayang makamtan. Ngunit may isang detalye, ang paglikha at paniniwala ay nabubuo o nasisira sa mga unang oras ng araw. Karamihan sa tao ay nagigising dala na ang karga ng pag-aalinlangan, takot, at limitasyon sa loob lamang ng ilang minuto. Inuulit nila sa isip, hindi ito para sa akin. Hindi ko kaya. Maging mahirap na araw ito. At mula sa sandaling lumalim ang mga paniniwalang ito sa umaga, ang natitirang bahagi ng araw ay isang patunay lamang ng iyong pinili na paniwalaan. At ang iyong isipan, na nakaprograma upang maghanap ng pagkakaugnay, ay nagsisimulang salain ang mundo upang palakasin ang kwento na pinakain mo. Sabi ni Henry Ford, kung iniisip mong kaya mo o iniisip mong hindi mo kaya, tama ka sa alinmang panig. At hindi lamang ito mga salita. Naitayo niya ang imperyo ng industriya ng sasakyan, hindi dahil siya ang pinakamayaman, kundi dahil naniwala siyang posible ito. Bago pa man ang anumang puhunan o pabrika, mental niyang binuo ang bagay na hindi nakikita ng iba. Dahil alam niya na ang paniniwala ang humuhubog ng realidad. Alam mo ba ang punto? Hindi ang mundo ang pumipigil sa iyo. Ito ay ang mga paniniwala na tinanggap mo bilang totoo sa bawat paggising mo. Ilang ulit ka nang nagising at sinabi sa sarili, walang gana ako para dito ngayon o magiging mahirap ang araw na ito. At ang mas masahol pa, ilang ulit sa mga negatibong paghuhula na ito ang nagkatotoo sa buong araw. Hindi ito swerte. Ito ay mental na programa. Nangyayari ito dahil ang utak, sa paggising, ay nasa mataas na antas ng pagtanggap sa mga alon ng alpha at theta. Sa kalagayang ito, lahat ng iyong sinasabi o nararamdaman ay nagkakaroon ng lakas at naitatala ng mas malalim sa iyong ilalim ng kamalayan. Kaya ang mga dakilang nagtagumpay, mula sa mga atleta ng Olimpiko hanggang sa mga milyonaryong negosyante, ay may mga ritual ng umagang paniniwala. Hindi ito pagmamayabang. Ito ay estratehiya. Hindi sila nagigising at hinihintay na lang ang motibasyon. Sila ang lumilikha ng isipang kailangan nila. At dito madalas nagkakamali ang marami. Nalilito nila ang paniniwala sa pagnanais. Ang pagnanais ng tagumpay ay hindi katumbas ng paniniwala na posible ito. Ang pagnanais, kung walang matibay na paniniwala, ay nagiging pagkabigo. At ang paniniwala ay lumalakas lamang kapag ito ay paulit-ulit na sinasabi, pinagtitibay, at puno ng damdamin. Sinasabi ni Napoleon Hill na napakahalaga ng pag-uulit ng mga paniniwala mo tuwing umaga sa harap ng salamin, sinasabi ng malakas sa sarili, kaya ko ito. Karapat-dapat ako. Makakamit ko ito. Maaring tila kakaiba ito para sa iba, ngunit hanggat hindi mo talaga pinaniniwalaan ito, patuloy kang mabubuhay na parang otomatiko, naniniwala pa sa iyong mga limitasyon kaysa sa mga posibilidad. Pinapatunayan ito ng agham. Ipinakita ng mga pag-aaral sa Universidad ng Carnegie Mellon na ang mga taong araw-araw nagsasagawa ng positibong afirmasyon ay bumababa ang antas ng cortisol sa kanilang katawan, ang hormone na sanhi ng stress, at mas matatag silang humaharap sa mga pagsubok. Kapag naniniwala kang kaya mo, napapagana ng utak mo ang mga bahagi na tumutulong sa matibay na desisyon at nababawasan ang takot. At ito ang nagbabago ng takbo ng iyong araw.
Para sa mga nagdududa at iniisip na ito ay puro salita lamang ng murang coaching, tingnan mo ang iyong buhay. Ano ang paniniwala mo tungkol sa pera? Sa tagumpay? Sa mga relasyon? Sa iyong sarili? Tahimik na hinuhubog ng mga paniniwalang ito ang iyong mga gawain. Kung iniisip mong mahirap ang pera, lahat ng pangyayari sa araw mo ay magpapatunay nito. Kung naniniwala kang ilan lamang ang nagtatagumpay, bawat oportunidad ay sasalubungin mo ng may pagdududa. Kung iniisip mong hindi ka kaya, bawat hamon ay magiging banta. Ngayon, isipin mong gumising ka at bago pa man dumating ang anumang masamang balita o anumang responsibilidad, inuulit mo sa sarili mo ng buong lakas at paniniwala, ako ang may hawak ng aking kapalaran. Ako ang lumikha ng mga pagkakataon. Ako ang humahatak ng mga solusyon. At hindi sapat na paulit-ulit mo lang itong sinasabi na parang papagayo. Dapat mo itong maramdaman. Dapat makita mo ang sarili mo doon. Dapat kang maantig ng ideya. Sapagkat ang emosyonal na pag-uulit ang siyang nagiging dahilan upang ang paniniwala ay maging matibay na paniniwala. At ang matibay na paniniwala ang naghihiwalay sa mga taong sumusubok mula sa mga taong nakakamit. Sa kasaysayan, makikita mo na ang pinakamalalaking tagumpay ng sangkatauhan ay hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa matibay na paniniwala. Si Nelson Mandela, kahit na nakakulong ng ilang dekada, araw-araw ay pinapalakas ang loob niya sa paniniwala na malaya ang kanyang bayan ay posible. Si Walt Disney, na nabangkarote at tinanggihan ng paulit-ulit, hindi kailanman tumigil sa paniniwala sa mahiwagang mundo na nakikita niya sa kanyang isipan. Sapagkat alam nila na bago ang anumang nakikitang aksyon, ang laban ay nasa isip muna. At ikaw? Ano ang pinapakain mo sa iyong isip? Walang mas mapanganib kaysa sa negatibong paniniwala na paulit-ulit mong sinusuportahan araw-araw. Nagiging hula ito, nagiging pagkakakilanlan, at nagiging kulungan. Ang tanging paraan upang mabago ito ay magsimula ka sa umaga, habang sariwa pa ang isip, bago ka malunod sa mga problema ng araw. Kaya bago mo tingnan ang iyong telepono, social media, o balita, tumingin ka muna sa sarili mo. Makipag-usap sa sarili mo. Isulat ang iyong mga paniniwala. Itakda ang iyong kwento. Sapagkat ang taong nagigising na naniniwala sa kanyang sariling kadakilaan, kahit nasa gitna ng kahirapan, nakakakita ng mga oportunidad kung saan ang iba ay nakikita lamang hadlang. At kung gagawin mo ito araw-araw, mapapansin mong unti-unti nang nababago ang iyong realidad ayon sa paniniwala mo. Hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil naging matatag ang iyong isipan. At sa huli, ito ang bumubuo ng mga pamana. Ang paraan ng iyong paggising tuwing umaga ay hindi maliit na bagay, ito ay kapalaran. Ang mga unang desisyon mo pagkagising ay humuhubog ng iyong focus, enerhiya, at higit sa lahat, ang paniniwala mo sa kung ano ang posible para sa iyo. Hindi mahalaga kung nasaan ka man ngayon o ano ang iyong pinagdadaanan, ang kapangyarihan upang baguhin ang direksyon ng iyong buhay ay nasa mga desisyon mong isipin at gawin sa maagang oras, habang ang mundo ay abala pa sa ibang bagay. At kung ito ay may kabuluhan sa iyo, huwag magtapos dito. Sa susunod na video na lalabas ngayon sa iyong screen, magpapatuloy tayo sa pag-akyat sa hagdang ito ng praktikal at tunay na karunungan upang tulungan kang maging 1% na mas mabuti kaysa sa ngayon. At maniwala ka, ang 1% araw-araw ay kayang baguhin ang buong buhay. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin. Kita-kits tayo sa susunod na video. Sama-sama tayo.